Nakaupo ako sa aking upuan malapit sa bintana. Tanghali na. Ang init ng araw ay pumapasok sa silid. Ngunit mas mainit ang amoy ng mga pagkaing dala-dala ng aking mga kaklase. Binuksan ng kaklase kong si Marco ang kanyang lunchbox. Punong-puno ng spaghetti na may makapal na sauce at cheese. Sa tabi niya, kumakain si Sofia ng burger na tila bagong luto. Ang amoy ng karne at sibuyas ay umabot sa aking ilong. May iba pang may hotdog, pizza, at mga mamahaling juice. Tumingin ako sa aking lapag. Isang maliit, lumang baunan ng tubig na kapatong. Dahan-dahan kong binuksan ito. Walang nang laman. Ganito na talaga. Sanay na ako. Minsan, tubig lang ang iniinom ko sa tanghalian. Minsan, wala talaga. Pinipilit kong huwag isipin ang kumukulong sikmura. Mas pinipili kong magbasa na lang o tumingin sa labas ng bintana. Biglang may naramdaman akong anino sa tabi ko. Si Ginang Reyes, ang aming guro, ang nakatayo doon. Nakatingin siya sa akin. "Miguel, bakit hindi ka kumakain? Wala ka bang baon?" Tanong sa akin ni Ginang Reyes. Agad akong ngumiti. Sinubukang itago ang kahihiyan at pangamba. Ayokong maawa siya sa akin. Ayokong malaman ng lahat. "Okay lang po, Ma'am Reyes. Hindi po ako gutom. Busog na po ako." Tiningnan niya ako ng masinsinan. May duda sa kanyang mga mata. Pero hindi siya nagtagal. Umiling-iling siya at nagpatuloy sa pag-iikot sa silid-aralan para bantayan ang ibang mag-aaral. Subalit pagkaraan ng mga 10 minuto, bumalik si Ginang Reyes. May dala siyang isang pirasong fried chicken, nakabalot pa sa malinis na plastic. Malinaw na galing sa kantin o sa kanyang sariling baon. Iniabot niya ito sa akin. "Ito, Miguel, kainin mo. Mukhang hindi ka nagbaon. Mahalagang kumain ka para may lakas ka sa hapon." Sabay abot sa akin ni Ginang Reyes ng pagkain. Nagulat ako. Parang may umapoy sa aking dibdib. Isang matinding halo ng tuwa, kahihiyan at pangamba. Hindi ko inasahan ang kabutihang ito. "Salamat po, Ma'am Reyes." Mahinang sagot at nanginginig ang boses ko. Tinanggap ko ang mainit na piraso ng manok. Ang init niya ay ramdam ko sa aking palad. Ang bango-bango, ang amoy ng mantika at mga pampalasa ay pumuno sa aking ilong. Ramdam ko ang laway ko sa aking bibig. Ngunit pinigilan ko ang sarili. Hindi ito para sa akin. Dahan-dahan, imbes na kainin, tahimik kong isinara ang aking baunan at inilagay ang fried chicken sa loob ng aking backpack. Ingat na ingat ako para hindi ito masira. Nakita ito ni Ginang Reyes. Bumalik siya sa tabi ko at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at pagtataka. "Miguel, anong ginagawa mo? Hindi mo kakainin? Binigyan na nga kita? Bakit itinatago mo?" Tanong sa akin ni Ginang Reyes na parang naiinis na sa nakita. Umiling ako. Ang bigat ng dibdib ko. Gusto kong sabihin ang totoo, ngunit ang mga salita ay parang bato sa aking lalamunan. "Mamaya na lang po," Ma'am, pabulong kong sagot. "Salamat po." Napailing si Ginang Reyes. Ang tono ng kanyang boses ay may halong inis at pagdududa. "Ang arte-arte mo naman, Miguel. Binigyan ka na nga ng pagkain, ayaw mo patanggapin ng maayos. Akala mo ba masyadong mababa para sa'yo ito?" Sabi ni Ginang Reyes na malakas at naririnig ng mga kalapit na kaklase. Narinig yon ni Marco na malapit sa amin. "Oo nga, Ma'am. Maarte pala si Miguel." Sabi ng isa kong kaklase na si Sofia na may halong pangungutya. Feeling mayaman. Wala namang baon. Choosy pa. Sad naman ng isa ko pang kaklase. Ang mga salita nila ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Nanigas ako sa aking upuan. Tinitigan ko lang ang aking backpack. Hindi ako umimik. Kahit na parang may umiiyak sa loob ng aking puso, pinilit kong huwag papansinin. Alam kong hindi nila maiintindihan. Nahihiya ako. Nahihiyang aminin na ang fried chicken na yon ay mas kailangan ng aking ina kaysa sa akin. Kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, maaari mo bang i-comment kung saan ka nanonood ngayon?
Mahalaga sa amin na malaman na may mga taong tulad mo na sumusuporta at nakikinig. Huwag kalimutan ay like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para mas marami pa tayong ibahaging kwentong inspirasyon. Balik na tayo sa ating kwento. Pagkatapos ng klase, dali-dali akong umuwi. Mahigpit kong hinawakan ang strap ng aking backpack. Tinitiyak na ligtas ang laman nito. Parang may kayamanan akong daladala. Tumakbo ako ng matulin. Para bang takot na baka magbago ang isip ko at kainin ko ang manok. Ang aming bahay ay isang maliit na istruktura sa isang masikip na eskinita. Isang silid lang na pinagsisilbihan ng sala, kusina at tulugan. Pagpasok ko, nakita ko agad si nanay. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa tagpi-tagping sirang dingding, nakatingin sa lumang mesa na halos walang laman. Maliban sa isang basong may tubig, wala nang iba. Mukha siyang pagod. Ang kanyang mga mata ay malalim at may mga bilog. Ang kanyang mga kamay ay manipis at maraming kalyo. Inay, mahinang tawag ko sa kanya, agad siyang lumingon at ngumiti. Isang pilit na ngiti na nagpapakita ng pagod. Miguel, anak, nakauwi ka na pala. Kamusta ang pag-aaral mo, anak? Hindi ako agad sumagot. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking backpack ang fried chicken na maayos pa rin ang pagkakabalot. Iniabot ko ito sa kanya. Para po ito sa inyo, Nay. Kasabay ng pag-abot ko sa kanya ng isang pirasong fried chicken, natigilan siya. Tiningnan niya ang pagkain, tapos tiningnan niya ako. May mga tanong sa kanyang mga mata. Ano ito, Miguel? Saan mo nakuha? Naguguluhang tanong ng kanyang inay. Bigay po ng teacher ko, si Ma'am Reyes. Bakit hindi mo kinain? Gutom ka rin naman siguro, anak, tanong ni inay sa akin. Umiling ako. Pinilit kong lalong lumawak ang ngiti sa aking labi. Kahit naramdam ko ang kirot ng gutom sa aking sikmura. Busog na po ako, Nay. Kanina pa. Sige na, kayo na po. Alam kong hindi siya naniniwala. Kitang-kita sa kanyang mga mata na alam niyang nagsisinungaling ako. Tumingin siya sa fried chicken. Tapos, muling tumingin sa akin. Bigla, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Umagos ang mga ito ng dahan-dahan sa kanyang mga pisngi. Anak. Miguel, pahagulgol saad ng akin ina. Umupo ako sa sahig, sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nay, ikaw naman po. Lagi na lang ako ang kumakain. Minsan naman, kayo na. Hindi na siya nakapagsalita ng diretsyo. Tahimik niyang binuksan ang plastik at sinimulang kumain. Bawat kagat, bawat subo ay tila mabigat para sa kanya. Nakatitig lang ako habang siya'y kumakain. Habang pinapanood ko siya, saka ko lang ganap na naramdaman ang matinding gutom sa aking sariling tiyan. Masakit. Parang may mga kutsilyong umiikot doon. Ngunit sa kabila ng kirot, may kakaibang ginhawa ang pumuno sa aking puso. Mas masarap pala sa pakiramdam ang makita ang iyong ina na kumakain ng maayos kahit pa ikaw ang nagugutom. Iyon ang tunay na busog. Kinabukasan, pagpasok ko sa silid-aralan, abala na ang lahat sa paghahanda para sa unang klase. May kaba sa aking dibdib. Iniisip ko kung ano ang sasabihin sa akin ni Ginang Reyes. Baka galit pa rin siya. Baka isipin niyang swail ako o walang modong bata. Bigla, narinig ko ang boses niya. Miguel, pakiusap, pumunta ka rito sa harap. Lumakad ako patungo sa kanyang mesa nang may pangamba. Ibababa na kaya niya ang aking grado? Pagagalitan na naman niya ako? Miguel, kahapon, nakita kong dinala mo pa uwi ang fried chicken na ibinigay ko. Bakit? Ayaw mo ba talaga? May problema ka ba sa pagkain? Mahinahon. Ngunit seryoso saad sa akin ni Ginang Reyes. Nakayuko ako. Hindi ako makatingin sa kanyang mga mata. Nahihiya at natatakot. Paano ko iobserba ang totoo? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may narinig akong boses mula sa likuran. Si Sofia, ang kaklase kong madalas mangasar kahapon, ang nagsalita. Ma'am Reyes, nadaan po ako sa bahay nila Miguel kahapon pag-uwi. Nakita ko pong inabot niya yung fried chicken sa kanyang nanay.
at pinakain niya po. Sabi po niya sa kanyang nanay, busog na po ako. Pero kita ko po sa mukha niya, gutom na gutom po siya, mahinahon, ngunit malinaw na saad ni Sofia sa aming guro. Biglang napakalaking katahimikan ang pumuno sa buong silid-aralan. Parang lahat ay natigilan. Kahit ang ingay mula sa hallway ay tila nawala. Tiningnan ko si Ginang Reyes. Ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago. Nawala ang inis at pagdududa. Napalitan ito ng malalim na panghihinayang, pagkalungkot at pagmamahal. May namuuring luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, lumapit siya sa akin at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang haplos niya ay banayad at puno ng pag-unawa. Miguel, pasensya na. Mali ako? Sobrang mali ko. Hindi ka maarte. Hindi ka kailanman naging maarte. Ikaw ay isang mabuting anak. Isang napakabait na bata. Saad ng aming guro na may halong pagsisisi. Mga bata, ito ay isang leksyon para sa ating lahat. Huwag tayong magmadaling humusga sa ating kapwa. Maaaring may mga dahilan na hindi natin agad nakikita. Ang kagandahang asal at pagmamahal sa pamilya ni Miguel ang dapat nating tularan. Sabi ni Ginang Reyes, doon hindi ko na napigilan ang sarili. Bumuhos ang aking mga luha. Ang lahat ng hinanakit, kahihiyan at pagod ay tila na ibuhos sa mga luha. Hindi ako umiyak ng malakas, ngunit tahimik na umagos ang mga luha sa aking mga pisngi. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na ako nahihiyang tumanggap ng tulong mula kay Ginang Reyes o maging sa paaralan. Minsan, nagdadala siya ng ekstrang baon para sa akin. At ngayon, tanggap ko ito ng buong puso. Alam kong maaari ko ring ibahagi kay nanay. Ang aking mga kaklase, lalo na si Sofia, ay naging mas mabait at mapag-unawa. Si Ginang Reyes ay naging isa sa aking pinakamalapit na tagapagtanggol at gabay. Kaibigan, maraming salamat sa panonood at pagsama sa kwentong ito. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang gagawin mo? I-comment mo sa baba. At kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang kwento.